Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Rian. Mahigit 50 anyos na ang aking edad sa kasalukuyan. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento bilang paalala sa lahat na ang inggit sa kapwa at hindi marunong makontento sa kung anong meron ka ay malaki ang epekto sa pagkatao ng isang individual. Bago ko po simulan ang aking kwento, nais kong bumati ng isang magandang araw sa mga kapwa ko listener at sa iyo na rin, Miss Winnie. Bes, pasensya ka na, mukhang naabala pa kita ha, pero kailangan ko talaga ng tulong ngayon eh. Ano yun? Ano ba nangyari, Bes? Parang ang bigat ng dinadala mo eh. Grabe, Bes. Sunod-sunod ang problema ko sa bahay. Tapos si Aaron natalo na naman sa sugal. Ako tuloy ang problemado. Hindi ko na nga alam kung anong uunahin eh. Hala, hirap naman yan. Wala na talagang natira sa'yo. Balita ko kakasahod mo lang sa paluwagan ah. Wala na talaga, Bes. Pati yung ipon ko ubos na. Kahit pangkain, kapos na kami. Kaya napilitan na akong lumapit sa'yo. Ganun ba? Alam mo namang hindi rin kalakihan ang ipon namin ni John Dave, hindi ba? Oo nga, Bes eh. Pero ikaw lang talaga ang naiisip ko eh. Alam kong mabait ka at sana kahit konti lang matulungan mo kami. Magkano bang kailangan mo? Baka magawan ko ng paraan. Kahit 20,000 sana, Bes. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit para humingi ng tulong eh. Pinapangako ko babayaran ko talaga kapag nagkapera ako. Sige na nga. Kukuha ko sa ipon namin. Pero sana bayaran mo ko pag nakaluwag ka na ha. Naku, salamat talaga, Bes. Diyos na ang bahala sa'yo. Promise, babawi ako kahit paunti-unti babayaran kita. Ayos lang. Importante makaraos ka muna. Basta ingatan mo ha at gamitin mo sa mga gastusin yung mag-asawa. Oo, Bes. Sobrang nagipit lang talaga ako. Kaso, Bes, wala akong dalang pera eh. Bukas na lang punta ka sa bahay para maiabot ko sa'yo. Sige, aagahan ko. Salamat talaga. Tumangulang si Rowena bilang tugon sa aking sinabi. Matagal ko na siyang kaibigan at kumare at halos magkapatid na ang turingan naming dalawa. Sa tuwing may kailangan siya, ako ang palagi niyang takbuhan. Pero sa totoo lang, malaki ang pagkakaiba ng buhay namin ni Rowena. Lahat na yata ng swerte ay sinalo ko. Samantalang siya, naghihirap at lahat na lang ng kamalasan napunta sa kanya. Sige, hintayin na lang kita bukas sa bahay ah. Oo, pupunta ako. Nga pala, Bes, hindi ba magagalit si kumpare kung pahihiramin mo ako ng pera? Si John Dave? Naku, hindi yon. Kilala mo naman ang asawa ko pagdating sa mga taong nangangailangan eh. Hindi yun magagalit. Ang swerte mo, no? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ka na mo problema kagaya ko. May mabait ka pang asawa at mapagbigay. Samantalang ako, ito napunta sa isang sabungero. Naku, Bes, hindi ako naniniwala sa swerte o malas. Nasa tao yan. Kaya ikaw, pag-isipan mo ang mga desisyon mo sa buhay. Dahil once nagawa mo na yon, hindi mo na pwedeng ibalik pa kasi tapos na. Ay, tama ka. Salamat talaga ha. Wala yon. O siya, mauna na ako sa'yo ha. Kita na lang tayo bukas. Matapos naming mag-usap ay umalis na ako. Nakita ko pa na nakatingin siya sa akin habang papalayo. Tahimik at parabang ang lungkot ng mga mata niya. Kinabukasan, maaga pa lang nagpunta na siya sa bahay namin. Pagbukas pa lang ng gate, sinalubong ko na siya ng ngiti. Bes, buti dumating ka kagad. Halika, pasok ka. May hinanda akong kape at pandesal. Aba, sosyal na ngayon si kumare ah. May papandesal pa at kape ah. Ito naman, syempre maaga pa kaya mag-almusal ka muna. Sumabay ka na sa amin. Nakakahiya naman, pero hindi ako tatanggi ah. Masama raw tumanggi sa grasya. Aba, nahiya ka pa. Magkapatid na ang turingan nating dalawa kaya naman feel at home. Kahit na, nandyan pa rin si kumpare. Alam mo naman na nahihiya ako sa asawa mo at hindi naman kami ganun ka-close. Huwag mong pansinin si John Dave, hindi yun kumakahain ng tao. Nagtawanan kami saglit dahil sa sinabi ko. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko pakiramdam ko ay may mali. Ang saya-saya ko, samantalang siya halatang problemado.
Pagpasok niya sa bahay, agad niyang napansin ang mga bago naming appliances. Yung flat screen TV, ang magandang sofa na kabibili lang namin. Maya-maya pa, bumaling siya sa anak ko na nakaupo sa gilid habang nag-aaral. Bes, kwento ko pala, balak namin ni John Dave na ipa-enroll si Janelle sa isang magandang universidad sa Maynila. Medyo malayo pero worth it naman daw. Talaga? Ayos yan, Bes. Ang galing naman ng inaanak ko. Kaya niyo ba yun? Ang mahal kaya ng tuition sa mga ganong school. Oo nga pero pinag-iipunan na namin. Mahirap pero kaya naman basta magtutulungan kami ni John Dave para sa future ni Janelle. Sa bagay, maganda nga yun. Alam mo naman hindi ba? Gusto ko lahat para sa ikagaganda ng future ng anak ko. Lahat yon gagawin ko. Tsaka kaya naman may kalakihan naman ang sweldo ni John Dave. Sa bagay, engineer ang asawa mo. Kaya nyo yan, tapos may small business pa kayo. Pinagsikapan lang talaga naming mag-asawa. Hindi naman kasi kami pabata. Kaya naman gusto namin habang malakas pa kami, makapaghanda na kami for the future. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Rowena at pakiramdam ko ay tinusok ang aking dibdib sa reaksyon niya, Miss Winnie. Alam ko hindi niya alam kung paano niya itatawid ang bayarin sa kanilang bahay. Tapos kami may pa-college plan pa para sa aming anak. Kahit nga sa bayarin nila sa tubig at ilaw, hindi niya alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Lahat ay ikinukwento niya sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng konsensya dahil binuksan ko pa ang tungkol sa plano namin para kay Janelle. Di wow, ang galing nyo. Kami nga ni Aaron, hindi ko nga alam kung paano kakayanin ng gastusin sa school ni Althea High school pa lang yun. Kaya mo rin yan, Bes. Basta tulungan lang kayong mag-asawa. Sipag at syaga, kagaya namin. Tandaan mo, may awa ang Diyos. Sana nga, awa na lang talaga ang kailangan namin. Paano naman kasi kayo makakaipon para sa anak nyo at mga bayarin? Yung asawa mo puro sugal na lang ang inaatupag. No offense, Bes ha, patigilin mo na kasi ang asawa mo sa pagsasabong. Ikaw rin ang nahihirapan. Malay mo pag tumigil si kumpare, swertihin na rin kayo kagaya ng sinabi mong swerte kami. Napakagatlabi ako nang mapagtanto ang aking sinabi. Nakita ko kasi na bigla na lang nanlaki ang mata ni Rowena. Napayuko pa siya at para bang napaisip kaya naman bahagya akong natahimik. Pero nakahinga ako nung umiti siya sa akin. Sana nga, Bes. Sana dumating din ang swerte sa amin. Darating yan. Basta huwag kang mawala ng pag-asa. Sana nga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko Pray to God. Sa kanya mo sabihin ang lahat ng problema mo at makikita mo na lang siya mismo ang kikilos para sa'yo. Gagawin ko ang payo mo. Malay mo magdilang anghel ka. Kaya mo yan. Ay, teka, kukunin ko lang ang ipahihiram ko sa yung pera ha. Tumango lang siya. Tumayo naman ako at kinuha mula sa drawer ang isang sobre na may laman na pera at inabot ito sa kanya. Ito na, Bes, yung 20,000 na usapan natin. Sana makatulong kahit papano. Salamat talaga. Teka, naiiyak na tuloy ako. Nakakahiya talaga pero kinapalan ko na ang mukha ko. Hay nako, wag ka nang umiyak. Basta yung usapan natin pandagdag din kasi yan sa tuition ni Janelle Salamat talaga, Bes. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Pangako ibabalik ko kagad ito. Wala yun, Bes. Magkaibigan tayo, hindi ba? Para saan pat may kumari ka kung hindi ka matutulungan? Napangiti siya dahil sa sinabi ko, pero habang nakatingin ako sa masaya niyang ekspresyon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang lalong lumalayo ang agwat naming dalawa. Hindi ko naman gustong isipin pero bakit ganun? Bakit habang tumutulong ako, pakiramdam ko ay kinaiinggitan niya ako? Para bang naramdaman ko na ang unfair ng mundo. Matapos ang araw na yon, hindi na nagparamdam sa akin si Rowena. Hindi ko na lang pinansin dahil inisip kong baka abala siya sa buhay. Hanggang sa kinausap ako ng aking asawa. Honey, kumusta ang kaibigan mo? Sino? Si Rowena? Okay naman, Han. Bakit mo natanong? Napapansin ko kasi, parang ilang buwan na. Wala pa rin siyang ibinabalik sa pinahiram mo. Oo nga nahihiya rin akong maningil. Alam ko kasi na may pinagdadaanan sila. Naiintindihan ko naman yun, Han. Pero sana, maintindihan din niya
Na ngayon tayo naman ang nangangailangan. Malapit na ang pasukan. Kailangan na natin yung pera. Oo, susubukan ko siyang kausapin bukas. Hindi ko rin kaya itong sitwasyon natin eh. Nagkataon pa talaga na pinatigil ang proyekto mo. Hindi naman sa pinipilit kita ha. Ayokong maramdaman mong pinipili ko ang pera kaysa sa pagkakaibigan nyo. Nangako rin kasi yung kaibigan mo, kaya naman normal lang na mag-expect ako. Alam ko, Han. Ako rin. Hindi ko na nga alam kung paano ko siya lalapitan nang hindi siya mapapahiya eh. Alam mo naman ang mga kapitbahay nila doon. Konting pagkakamali lang eh, kakalat kagad. Basta nandito lang ako. Kung kailangan mo ng lakas ng loob para maharap mo yung kaibigan mo, tutulungan kita. Para kay Janelle rin naman to eh. Oo, alam ko, Han. Para kay Janelle, kaya kailangan nating maghanda para sa future niya. Mahal natin ang anak natin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Tsaka ayoko rin namang hindi matupad ang pangako ko sa anak natin na bibilhin ko lahat ng gusto niyang gamit para sa kanyang pag-aaral. Oo, Han. Hayaan mo sisingiling ko si Rowena. Habang nag-uusap kami ni John Dave, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon namin. Paubos na ang aming ipon, mataas na ang gastusin at ngayon pa na nangangailangan ng maraming school supplies si Janelle para sa paparating na pasukan. Hindi ko rin maalis sa isip si Rowena dahil ang dami naming pinagsamahan. Hindi ko sukat akalain na darating ang panahon na kailangan ko siyang habulin para sa perang pinangakong ibabalik niya kaagad. Honey, gusto mo ba akong samahan mamaya? Bibili lang ako ng gamit sa hardware. Sira kasi yung tubo sa may banyo eh. Kailangan ng palitan. Tsaka bibili na rin ako ng ilang gamit para sa next project. Sige, Han, pero isasama natin si Janelle ha. Wala namang pasok ngayon eh. Wala naman siyang kasama dito sa bahay kung iiwan natin. Oo naman. Gusto ko nga makasama ang baby girl natin. Hindi pwedeng iwan natin siya dito ng mag-isa. Teka lang, text ko muna si Rowena. Tatanungin ko kung kailan niya mababayaran yung hiniram niya. Hindi niya kasi sinagot ang tawag ko eh. Sige Han, pero dahan-dahan lang ha. Baka magalit sa'yo. Kung wala talagang maibigay, hayaan mo muna. Hindi ko naman siya aawayin. Gusto ko lang sanang makausap siya ng maayos. Sa ginawa niya kasing pag-i-ignore sa akin, napapaisip ako kung magbabayad ba siya o hindi. Hayaan mo muna. Baka problemado pa. Teka, mag-ready na kayo. Tawagin mo na si Janelle. Anak, tara na. Magbibihis lang ako saglit ha. Sige, mauna na kami ni Janelle sa kotse ha. Hintayin ka namin. Tumango lang ako at kaagad na nagbihis. Wala akong kaalam-alam na ang simpleng araw na yon ang magiging pinakamadilim sa buhay ko, Miss Winnie. Habang masaya kaming magkakasama, bigla na lang sumalpok sa gilid ng sasakyan namin ang isang truck na nawalan ng preno. Hindi ko maintindihan ang lahat sa bilis ng pangyayari. Malakas ang impact ng pagkakasalpok. Para bang huminto ang mundo ko. Narinig ko ang sigaw ni Janelle pero hindi ako makagalaw. Si John Dave naman, nakita kong pilit akong inaabot habang unti-unting nandidilim ang aking paningin. Honey, please, gumising ka na. Kailangan tayo ng anak natin. Han, nasan si Janelle? Okay lang ba siya? Kumalma ka lang, Han. Ligtas si Janelle. Pero kailangan daw ng agarang operasyon dahil kritikal ang kalagayan niya. Ano? Diyos ko! Ang anak ko! Anong gagawin natin? Magkano ang kailangan? Hindi ba pwedeng isagawa na nila ang operasyon? Sabi ng doktor, kailangan natin ng mahigit 100,000. Emergency operation, honey. Kahit kalahati lang raw ang ipaunang bayad ay ayos lang. Private kasi tong ospital na pinagdalhan sa atin ng mga tumulong sa aksidente. May policy silang ganun. Paano yun, Han? Wala tayong ganong kalaking pera. Humingi na ako ng tulong kay mama, pero kulang pa rin. Nakausap mo bang driver ng truck na naka-aksidente sa atin? Nasa ospital siya at wala pa ring malay. Diyos ko! Si Rowena, may utang siya sa atin. Baka naman kahit papano makapagbigay siya dahil inaanak naman niya si Janelle. Oo, subukan mo siyang kontakin. Baka makaambag siya kahit kaunti. Oo, sige. Tatawagan ko siya ngayon. Habang nanginginig ang kamay ko, agad kong tinawagan si Rowena.
1 ring, 2 ring, hanggang sa naputol ang tawag na hindi pa rin niya sinasagot. Kaya naman nag-text na ako. Nagbabakas sakali na mabasa niya pero walang reply. Tumawag ulit ako pero deadma pa rin. Paulit-ulit pero ni isang sagot ay wala. Ang bigat ng dibdib ko, parang tinutusok ng karayom ang puso ko sa bawat pagtawag ko na hindi niya sinasagot. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras. Umalis ako ng ospital kahit na pinipigilan ako ng mga doktor. Dahil kaya ko naman ang sarili ko, pumirma ako sa papel para sa kasunduan o yung waiver para payagan ako makalabas ng maaga sa ospital. Kaagad akong pumunta sa bahay ni Rowena para kausapin siya. Rowena? Bes? Nandyan ka ba? Please, harapin mo naman ako. Anong ginagawa mo rito? Kausapin mo naman ako, Bes. Kailangan ko ng pera eh. Ay, wala akong maibibigay, Rian. Pasensya na. Ano? Rowena, hindi to basta-basta. Buhay ng anak ko ang nakataya. Na-aksidente kami at kailangan ko na yung perang sabi mong ibabalik mo kagad. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha, Bes eh. Wala rin akong pera. Bakit ba ang kulit mo? Sinabing wala, huwag ka nang paulit-ulit. Ang kapal ng mukha mo. Kung kailan kailangan ko tsaka kapag ganyan. Huwag mo naman akong sigawan dito, Rian. Hindi ko kasalanan ng problema mo. Hindi kasalanan? Rowena, nangutang ka. Nangako kang magbabayad sa akin. Hindi ba kasalanan yun? Anong gusto mong gawin ko? Magbenta ng kaluluwa? Wala nga akong pera. Sana man lang nagparamdam ka. Hindi yung para kang multo na bigla na lang naglaho. Hindi ako multo, Rian. Tao ako at may sariling problema. Lahat naman tayo may problema, Rowena eh. Pero ang pinagkaiba natin, ako marunong tumupad sa usapan. Aba, ikaw na palang santo dito. Ako na ang demonyo, ganon? Hindi ako santo, pero hindi ako traidor sa kaibigan ko. Nangako ka kaya tumupad ka. Ang anak ko agaw buhay ngayon eh. Kailangan namin ng pera para sa operasyon niya. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib sa sakit, sa galit at sa pagkadismaya. Ang kumari ko, ang best friend ko na akala ko'y masasandalan ko, siya pa pala ang unang tatalikod sa akin sa oras ng pangangailangan. Niyakap ko ang sarili habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Hindi ko na mapigilang umiyak. Hindi ko na kayang ipagpilitan pa ang sarili ko sa taong hindi naman marunong tumupad sa pangako. Halos maglaho ang lakas ko nang tuluyan akong talikuran ni Rowena. Bumalik ako sa ospital. Pagkarating ko sa ospital, agad akong sinalubong ni John Dave. Kita ko sa mukha niya may hindi magandang balita. Honey, ano nangyari? Nagbigay ba siya? Hindi nga, honey. Nag-away lang kami. Kamusta pala si Janelle? Anong sabi ng doktor? Honey, kailangan na raw operahan si Janelle ngayon na. Ay, Diyos ko, paano na yan? Kulang pang hawak nating pera. Wala pa nga sa kalahati eh. Yun na nga eh. Tapos nadagdagan pa, Han. Hindi lang 100,000. Halos 150,000 dahil maraming komplikasyon. Ano? Han, saan tayo kukuha niyan? Paano na ang anak natin? Wala na tayong ibang option, honey. Kailangan nating humanap ng paraan. Ngayon na. Han, tinext ko na lahat ng pwedeng mautangan. Si Rowena, hindi naman ako tinulungan. Honey, kalma ka lang. Magiging okay si Janelle. Lalaban tayo para sa kanya. Malalagpasan din natin to. Tiwala lang. Paano kung hindi natin makuha ang pera, Han? Paano kung... Hindi mangyayari yun. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Kakapit tayo kahit saan, honey. Lahat handa kong gawin para sa anak natin. Niyakap ako ni John Dave ng mahigpit habang pareho kaming nagpipigil ng mga hikbi. Nakakabinging katahimikan ng bumalot sa paligid. Sa isip ko wala akong karapatang sumuko. Hindi ako pwedeng bumitaw. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Para ito kay Janelle, para sa anak namin. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad si Rowena sa ginawa niya, lalo na kapag may nangyaring masama sa aking anak. Ilang beses ko pang sinubukang kausapin si Rowena. Kahit ilang beses akong umiyak sa harap ng gate nila, hindi siya lumabas.
Han, hindi ko na alam ang gagawin. Parang wala silang puso. Lalo na si Rowena. Paano niya naaatim na hindi ako pansinin pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa kanya? Honey, may naikwento si Mang Bert sa akin tungkol kay Rowena. Anong kwento? May nangyari ba? Nakita raw niya ang asawa ni Rowena sa sabungan. Palagi raw panalo. Tapos nakita rin ni Aling Tisay na panay punta ng SM ang mag-asawa. Bit-bit ang anak nila. Shopping ng shopping. Panay daw ang gastos. Nagbubuhay milyonaryo. Hindi ko tumatatanggap. Habang tayo dito nagtitipid, halos hindi makakain ng maayos. Sila gala ng gala pero hindi makabayad ng utang. Kumalmakahan. Kakarmahin din sila. May awa ang Diyos. Hindi ko na alam kung sakit ba ang nararamdaman ko o galit. Pakiramdam ko sinaksak ako sa likod ng taong tinuring kong pamilya. Lumipas ang ilang araw, isang hapon habang nakaupo ako sa waiting area ng ospital, bigla kong nakita si Rowena. Nakasuot pa siya ng mamahaling damit at handbag na alam kong hindi niya kayang bilhin dati. Rowena, grabe asensado ka na ha, pero yung utang mo sa akin hindi mo mabayaran? Oh, nandito pala kayo. Kamusta ng anak mo? Buhay pa ba? Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, kamusta na ang inaanak ko? Rowena naman, hindi mo na kailangan magsalita ng ganyan. Inaanak mo si Janelle. Isa pa, ikaw ang may atraso sa amin. Kung makaasta ka, parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo ah. Hindi ko naman kasalanan kung wala kayong pera, no? Pero sana bago ka pumustura at mag-astang mayaman, sana naalala mo man lang kaming bayaran dahil kailangan namin ng pera. Bakit kita babayaran nagmamadali ka? Buti nga yan sa'yo. Sana mas lalo pa kayong maghirap. Sumiklab ang galit ko sa dibdib. Hindi ko na kinaya ang pangiinsulto niya, lalo na ang mga binitiwan niyang salita tungkol sa aking anak. Hindi mo nga kasalanan, pero may utang ka sa akin. Tinuring kitang pamilya. Akala ko tutulong ka. Hindi na kita kilala ngayon, Rowena. Ay sus, Rian. Utang ko? Napakaliit lang nun kumpara sa mga gastos namin ngayon. Napakaliit? Rowena, buhay ng anak ko ang nakataya. Hindi mo ba naiintindihan? Kailangan namin yun pandagdag sa operasyon ng anak ko. Ano ang gusto mong gawin ko? 20,000 lang yun tapos ipapahiya mo ko? Nilalang mo lang ang 20,000? Alam mo bang galing yun sa ipon namin? Wala kang puso. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang humingi ng tulong. Di manghiram ka sa iba. Wala akong pakialam. O kaya naman, ibenta mo yung katawan mo para may pera ka. Natigilan ako sa sinabi niya. Napatitig na lang ako habang papalayong naglalakad si Rowena, nakataas pa ang ulo na para bang siya pa ang naagrabyado sa nangyayari. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sa harap ng lahat ng tao sa ospital, napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Habang umiiyak ako, bigla kong nakita ang mga nurse at doktor na papunta sa silid ng aking anak. Ano yun? Anong nangyayari sa anak ko? Bakit natataranta ang mga nurse at doktor? Dok, ano pong problema? Ano po ang nangyayari sa anak namin? Sinabi na nga ni John Dave ang kalagayan ng kanilang anak kay Rian. Critical daw ang anak natin, Han. Kailangan na raw siyang operahan agad. Anak ko! Janelle! Anak ko! Pakiusap, lumaban ka! Huwag kang bibitiw, anak! Nandito si Mama! Lalaban tayo! Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Magdasal tayo, honey. Dok, pakiusap. Operahan niyo na po ang anak namin. Ito po ang pera na paunang bayad. Dadagdagan ko pa po yan. Basta iligtas po niyo ang anak namin. Mabuti naman at pinahanda na ni Doc ang operating room. Ilang oras kaming naghintay sa labas ng operating room. Parang bawat segundo ay para akong tinutorture. Hawak-hawak ko ang rosaryong nababasag na sa tindi ng pagkakapisil ko hanggang sa bumukas ang pinto. Dok, kumusta ang anak ko? Successful po ba ang operasyon sa kanya? Huwag niyong sabihin wala na siya, na hindi niya kinayang operasyon. Hindi pwede! Hindi pwede! Buhayin niyo siya! Buhayin niyo ang anak ko, Doc! Please, baka pwede niyo pa siyang isalba! Honey,
Hana, ginawa naman nila ang kanilang makakaya. Anak ko! Diyos ko, bakit mo siya pinabayaan? Janelle! Anak, bakit mo kami iniwan? Ang sakit, marami pa tayong pangarap. Bakit? Ang anak ko! Mahal ko! Bakit siya pa? Dapat ako na lang! Ang bata pa niya! Diyos ko! Parang huminto ang mundo ko ng oras na yon. Naglaho lahat ng emosyon sa puso ko. Tanging sakit at pag-iyak ko ang umalingaw-ngaw sa loob ng ospital. Yumuko ako sa sahig. Hinampas ko ang dibdib ko. Paulit-ulit. Parang gusto kong gisingin ang sarili ko mula sa isang malupit na bangungot. Kaagad naming inasikaso ang burol ni Janelle. Masakit para sa isang magulang na gaya ko na makitang nasa kabaong ang anak. Anak, patawad. Sana mapatawad mo si Mama. Hindi ka dapat nakahiga dyan. Sana panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi na sana kita sinama ng araw na yon. Hindi sana nangyari ito. Honey, matulog ka muna. Ilang araw ka ng puyat eh. Simula nang nasa ospital tayo, hindi ka pa nagpapahinga. Hayaan mo muna ako. Gusto kong nasa tabi lang ako ni Janelle. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Han. Pero wag mo naman pabayaan ang sarili mo. Ayos lang ako. Hindi ko kayang ipikit ang mga mata ko eh. Baka pagising ko tuluyan nang mawala si Janelle. Ang sakit. Bakit kailangan mangyari ito? Nagkulang ba ako sa Diyos para pabayaan niya ako at kunin ang anak natin? Honey, wag mong sisisihin ang Diyos. Oo, masakit. Pero alam kong may mas magandang plano ang Diyos. Hindi ko alam. Pinabayaan niya tayo. Kinuha niya si Janelle. Bakit siya pa? Sana ako na lang. Lalaban tayo, okay? Hindi pa dito nagtatapos ang buhay. Malulungkot si Janelle kapag nakita ka niyang ganito. Sana panaginip lang ang lahat ng ito. Wala na akong lakas. Ang bahay namin, punong-puno ng alaala ng anak ko. Ang mga laruan niyang hindi na nagagalaw, ang unan niya na hindi na nagugulo. Ang bawat sulok nagluluksa kasama ko. Hindi ko matanggap na ganun kabilis ang mga pangyayari. Sa isang iglap, wala na ang anak ko. Rian, may napapansin ako sa'yo. Ano po yun? Pasensya na po kung hindi ko kayo kagad narinig, Aling Sonia. May nakapalibot na itim na kapangyarihan sa'yo. Aura na hindi normal. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang ginagawa sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Sonia? Hindi ito basta malas. May gumagawa sa'yo ng masama. Barang o kulam, Rian. Kailangan mong magpatingin sa albularyo. Ano po? Hindi totoo yan. Habang tumatagal lalalayan at sisirain ka ng tuluyan. Ngayon pa lang, sundin mo ang payo ko bago mahuli ang lahat. Mula noon, hindi na naalis sa isip ko ang sinabi ni Aling Sonia hanggang sa nailibing ang aking anak. Doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aking buhay. Kapag pinapatay ko ang ilaw, may malamig na hangin na biglang dumadaan. May mga yabag akong naririnig sa sala kahit kami lang ni John Dave sa bahay. At kapag tumitingin ako sa salamin, minsan may ibang muka akong nakikita. Mukha ko, pero ibang-iba ang ngiti. Malupit, malamig, parang isang demonyo. Isang gabi, nagising ako na parang may nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. May boses na bulong ng bulong sa tenga ko. Paulit-ulit at minsan nakikita ko ang isang anino sa sulok ng kwarto. Isang babae, nakaitim at walang muka pero nakatitig sa akin. Malakas ang kutob ko na merong kakaibang nangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Han, pawis na pawis ka. Mukhang lalagnatin ka yata. Hindi ko na kaya, Han. Ang kati-kati ng balat ko. Parang kinakalmot-kalmot ko na hindi ko maipaliwanag. Kanina ka pa kamot ng kamot, Han. Makati ba talaga? Baka naman magsugat na yan. Oo nga eh. Ha? Teka, ano ito? Hilahin mo. Baka naman dry skin lang na umalsa. Masakit eh. Ikaw na lang ang humila. Natatakot ako eh. Sige, tiisin mo ang sakit ha. Bibilang ako ng 3. 1, 2,
3. Aray! Teka, ano yan? Diyos ko! John Dave! Uod! Buhay pa ako pero ganito na ang nangyayari sa akin? Paanong nangyari to? Hindi normal to. Baka naman totoo ang sinasabi ni Aling Sonia sa'yo. Ayoko na, Han. Natatakot na ako. Hindi to pangkaraniwan. Teka, nasusuka ako. Han, dahan-dahan lang. Sige, isuka mo lang, nandito ko. Hindi kita iiwan. Ano ito? Bulate? Inuud na ako, nagsusuka pa ako ng bulate. Diyos ko, Rian, may mga bulate. May mga bulate sa isinusuka mo. Nag-aalala na ako sa'yo. Anong nangyayari sa akin, John Dave? Hindi ko na kaya. Mamamatay na ba ako? Kailangan na natin talaga ng tulong, Han. Hindi na to normal. Hindi lang sa araw nangyayari ang mga kakaibang pagbabago sa akin. Tuwing gabi, dinadalaw ako ng mga bangungot. Hindi basta panaginip, kundi parang totoo. Labis na paghihirap ang nangyari sa akin na para bang malalagutan na ako ng hininga. John Dave, honey, tulungan mo ko. Bakit, Han? Nananaginip ka ba? Bakit pawisan ka? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Hindi yun basta panaginip. May humihila sa akin, pababa sa malalim na hukay. Hindi ka nila makukuha, Han. Hindi ka nila makukuha. May mga kamayan, malamig, mabaho at hinahatak ako. Diyos ko, iligtas mo kami. Gising naman ako, Han. Pero nararamdaman ko pa rin. Hindi to basta panaginip o bangungot. Kakayanin natin to. Lalaban tayo. Kahit gising ako, ramdam ko pa rin ang lamig at bigat ng kung anong hindi ko makita. Parang nilulunod ako sa takot na hindi ko maipaliwanag. Kakaiba na ang mga nangyayari sa akin. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag ang mga nagaganap, dagdag pa ang mga katikati sa aking katawan na nilalabasan ng mga uod kapag kinakamot at nagsusugat. Kinabukasan, madilim ang langit, parang bubuhos ang malakas na ulan. Han, sandali lang, dadalhin na kita sa albularyo. Alam ko na hindi na normal ang nangyayari sa'yo. Malakas rin ang kutob ko na may kinalaman to sa sinabi ni Aling Sonia. Honey, hindi ko na kaya. Parang may kumakain sa loob ng katawan ko. Buhay pa ako pero inuud ng katawan ko at naaagnas dahil sa mga balat kong natutuklap. Lalaban ka, Han. Hindi ka bibitaw. Hindi tayo bibitaw. Mahal kita kaya sa hirap at ginawa. Magkasama tayo. Masakit, Han. Ang bigat ng dibdib ko. Parang may nakadagan. Bakit ba sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari sa atin? Hawakan mo ang kamay ko. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nakikita ko sila, Han. Mga itim na anino. Nakapaligid sila sa akin. Anong klaseng anino, Han? Wala naman akong nakikita. Nasaan sila? Anong ginagawa nila sa'yo? Wala silang muka, pero naririnig ko silang bumubulong. Gusto raw nila akong kunin. Isasama nila ako sa hukay. Ayokong sumama sa kanila. Please, tama na! Hindi. Hindi ka nila makukuha. Hindi ako papayag, Rian. Habang naglalakad kami papunta sa tricycle, napaupo ako sa lupa. Habol hininga na para akong mamamatay. Aray! John Dave! May humihila sa binti ko! May humihila! Ayoko na! Tama na! Ano ba ang ginawa ko para danasin ito? Wala naman akong inagrabyado! Wala, Han. Wala akong nakikita. Pero may marka ng kamay sa binti mo. Kailangan na natin magmadali para matapos na ang paghihirap mo. Ayoko na, John Dave! Patawarin mo ko kung hindi ko nakayanin. Pagod na ako. Puro na lang paghihirap ang dinaranas ko. Diyos ko, makasalanan ba ako? Hindi, Han. Lalaban tayo. Lalaban ka. Hawakan mo ang kamay ko at magdasal tayo. May awa ang Diyos.
Sa mga oras na yon, halos mawalan na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam kung anong klaseng puwersa ang kalaban namin. Pero ang alam ko, hindi basta sakit ang nagpapahirap sa akin. Alam kong may mas malalim na dahilan. Matapos naming magdasal, kumalma ako kaya naman kaagad kaming nagtungo sa bahay ng albularyo. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na nakasuot ng puting barong na tila luma na. Pasok kayo. Mabigat ang dala niyong aura. May nagpapahirap sa inyo. Lalo na sa'yo, Rian. Tulungan niyo po kami, Mang Pedring. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Awang-awa na po ako sa aking asawa. Labi siyang pinahihirapan ng kalagayan niya. Hindi ko na kaya. Please, tulungan niyo po ako. Hindi lang ang asawa mo ang nakaranas ng sumpa, kundi ang pamilya mo. Kaya nagkaroon ng aksidente, kaya namatay ang bata. Aksidente? Ibig niyo bang sabihin, yung aksidente may kinalaman sa nangyayari sa asawa ko? Hindi aksidente yun. Sinadya yun. May naglagay sa inyo ng kamalasan. May sumisira sa inyo dahil sa inggit. Sino po? Sino ang may gawa nito? Hindi ko pa sigurado kung sino ang gumagawa nito. Pero malakas ang itim na kapangyarihan na nakabalot sa'yo. Isa itong barang. Malakas at matagal ka nang pinapahirapan. Anong gagawin po namin? Paano namin matatanggal? Lumaban kayo. Pero hindi ito isang gamutan lang. Malakas ang puwersa na nakadikit sa inyo. Malaki ang galit sa inyo ng taong gumagawa nito. Kahit ano handa akong gawin basta makaligtas kami. Sa unang pagdampi ng langis sa balat ko na ginawa ng albularyo, uminit ang aking pakiramdam. Parang may sinusunog sa loob ng katawan ko at doon ko napatunayang totoo ang lahat ng aking kinatatakutan. Hindi lang sakit ang kalaban namin, kundi isang kasamaan na gustong wasakin ang buong pamilya ko. Isang gabi, sa madilim na silid ni Mang Pedring, nakalatag ang mga kandila sa paligid. Naaamoy ko ang insenso at usok na sumasama sa hangin. Humiga ka sa banig. Huwag kang matatakot anuman ang mangyari. Tatagan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. At higit sa lahat, lakasan mo ang iyong loob. Nang sa ganun ay magtagumpay tayo na matalo ang mambabarang na naglagay sa iyo ng sumpa. Honey, wag mo kong iiwan. Lalaban ako. Pangako. Nandito lang ako, Han. Hindi kita pababayaan. Mananalangin ako. Kasama mo ako sa laban na to. Kapag nagsimula ito, lalabas ang lahat ng inilagay na sumpa sa loob ng katawan mo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi lahat ng lalabas ay nakikita ng normal na mata. Kaya humanda ka. Nagsimulang ipahid ni Mang Pedring ang langis sa katawan ko habang binibigkas niya ang dasal na hindi ko maintindihan. Sa isip ko rin ng mga oras na yun ay nagdarasal ako. Ipinaubaya ko na sa Diyos ang magiging resulta ng gamutan. Aray! Ang init! Para akong sinusunog! Ah! Ang sakit! Han, ano nangyayari sa'yo? Labanan mo! Pakiusap, Diyos ko, gabayan mo ang asawa ko! John Dave! Tulungan mo ako! May gumagapang sa loob ko! Habang nararamdaman ko ang sakit sa aking kaloob-looban, laking gulat ko nang biglang sumirit ang dugo mula sa aking mga sugat. Diyos ko! Ano nangyayari? Huwag mong hahawakan. Nilalabanan siya ng barang. Baka sa'yo lumipat ang sumpa. Lumayo ka! Ah! Teka! May lumalabas sa balat ko! Ang sakit! Han! Diyos ko! May uod na lumalabas sa mga sugat. Lumaban ka, Rian! Hindi ko na kaya! Ayoko na! Tulungan niyo ako! Sa bawat pahid ng langis sa katawan ko, lumalabas ang mga maliliit na uod sa mga sugat. Ayoko na! Diyos ko, may uod na gumagapang naman sa bibig ko. Nakakadiri. Han, labas mo lahat. Labanan mo. Alam kong kakayanin mo. Ay, malapit na. Huwag kang bibitaw, Iha. Kaya mo yan.
Nasasakal ako! Hindi ako makahinga! Aray! Ano bang nangyayari sa akin? Han, makinig ka sa akin. Malapit na. Konti na lang. Siya ang gumagawa nito sa'yo. Ang may inggit. Siya ang nagpadala ng kamalasan sa pamilya nyo. Sino? Sino po siya? Anong pangalan niya? Isang taong malapit sa'yo. Isang taksil. Napasigaw ako ng malakas at kasunod nun ang pagsuka ko ng itim na likido na sobrang baho at amoy nabubulok na hayop. Nagawa mong labanan ng sumpa. Sa ngayon, kailangan mong mag-ingat. Bibigyan kita ng pangontra at huwag mo itong ihihiwalay sa katawan mo. Dahil ito ang magiging proteksyon mo laban sa mambabarang na nagpapahirap sa'yo. Pero sino po ang gumawa nito sa akin? Hindi ko pa alam kung sino siya. Pilit niyang ikinukubli ang pagkatao niya, kaya naman hindi ko makilala. Tapos na ba ang paghihirap ko? Hindi ako sigurado, kaya naman magdoble ingat pa rin kayo. Maraming salamat po, Mang Pedring. Matapos akong gamutin ni Mang Pedring, umuwi na kami ni John Dave. Hindi pa rin talaga mawala sa isip ko kung sino nga ba ang bumabarang sa akin. Buhat ng araw na yon, bumuti na ang kalagayan ko. Ganun pa man, gipit pa rin kaming mag-asawa, lalo na at hindi muna makakapagtrabaho si John Dave dahil sa nangyaring aksidente. Kaya naman kahit nagtatampo at naiinis ako kay Rowena, sinubukan ko pa rin siyang singilin. Kumaring Rowena, nandyan ka ba? Mare, pasensya ka na ha. Hindi na ako nakapunta ng burol ni Janelle. Alam ko kasi nagalit ka sa akin eh. Mare, kailangan ko talaga ng tulong eh. Wala na kaming pera. Wala akong mahugot para panggastos namin. Hindi pa kasi makakabalik sa trabaho si John Dave dahil sa aksidente. Mare, pasensya ka na talaga nung una ha. Nagalit ako noon kasi stress ako kay mister at sa mga tsismosa naming kapitbahay. Sobrang pressure kasi, pero naisip ko hindi dapat ganun ang ginawa ko sa'yo. Kaya nahiya na rin ako. Talaga, Mare? Akala ko dinedma mo na talaga ako eh. Hindi naman talaga kita dinededma. Nahihiya lang talaga ako. Hindi kita dapat pinabayaan. Kaya ito, kahit paunti-unti babayaran kita. Maliit na halaga lang yan. Tanggapin mo muna ha. Pasensya na talaga. Kahit maliit lang ito, Mare, malaking bagay na ito sa amin. Hayaan mo kapag nakaahon na kami, babawi ako sa'yo. Ay, ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, Mari eh. Patawad sa mga ginawa ko at nasabi ko Nadala lang talaga ako ng emosyon ko eh. Salamat, Mari. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa amin. Basta bumalik ka next month ha. Magbabayad pa ako ng kulang ko. Oo, Mari. Babalik ako. Salamat ulit ha. Oo, kailangan kong bumawi sa iyo, Mari. Habang papalayo ako sa bahay ni Rowena, magaan ang loob ko pero may bahagi ng puso ko ang hindi mapakali. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may malamig na hangin na dumampi sa batok ko habang hawak-hawak ang perang binigay niya. Para bang hindi lang pera ang dala nito, kundi isang sumpa na hindi ko matatakasan. Pag-uwi ko, pagpasok pa lang sa bahay, parang iba na ang aking pakiramdam. Mabigat ang hangin, malamig kahit walang electric fan. Hindi ko maipaliwanag pero yung mga nararanasan ko noon, pakiramdam ko ay bumabalik. Han, pansin ko lang, parang amputla mo yata. Ewan ko, parang may nakadikit sa akin eh. Ang bigat ng pakiramdam ko. Alam mo yung tulad ng dati? Ang lamig mo, Han. Para ka may lagnat. Teka, saan ka ba kasi galing? Pumunta kasi ako kay Rowena eh. Pero kanina pa yon at nagsimula na ito pag uwi ko galing kay Mari. Parang may sumusunod sa akin. Paano kung bumalik na naman yung barang? Baka naman… Ang sakit ng batok ko, Han. Parang binubutas ang balat ko. Patingin nga ako. Putya, Han, may sugat ka sa batok. Parang kagat at may parang gumagalaw. Bakit ganito, Han? Hindi na ako makatulog ng normal. Laging may nakaupo sa dibdib ko tuwing gabi. Akala ko tapos na pero ito na naman, pinahihirapan ako. Han, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malakas ka. Labanan mo yan.
Nagawa mo noon, magagawa mo ulit. Hindi ko na kaya, Han. Tuwing pipikit ko ang aking mga mata, may nakikita ulit akong itim na anino. May mga uod na gumagapang sa kanila at pakiramdam ko ay sinasali nila sa akin. Shh! Tahan na. Halika, sabay tayong magdasal. Habang yakap-yakap ako ni John Dave, nag-umpisa kaming magdasal. Hindi ko mapigilang manginig. Sa bawat sulok ng bahay, pakiramdam ko may mga matang nakamasid. Hindi ito guni-guni. Totoo ang takot ko. Parang may humihila sa kaluluwa ko pababa sa isang lugar na madilim at mabaho. John Dave, tulungan mo ako. Ayoko na. Tulungan mo ako. Han? Rian? Gising! Binabangungot ka na naman. Diyos ko, muntik na ako ron ah. Panaginip na naman? Anong nakita mo? Nakita ko ang sarili ko. Nakabaon sa putik. Tinatakpan ako ng mga uod at nandun na naman ang itim na anino. Diyos ko, Han. Ano na naman kaya ito? May naririnig akong boses. Paulit-ulit. Wala raw akong kwenta at mamatay na raw ako. Han, baka kailangan na nating lumapit uli sa albularyo. Hindi na normal to. Oo, Han. Bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim. Mukhang sinasalbahe ka ulit. Nang gabing yun, hindi na kami nakatulog. Hindi lang basta takot ang nararamdaman namin, kundi isang malamig, malupit na aninong hindi kami tinatantanan na para bang nakadikit na sa mismong pagkatao ko. Pero hindi ko ininda masyado ang nangyayari sa akin. Mas nilakasan ko ang aking loob. Ilang beses pa akong pumunta sa bahay ni Rowena para maningil dahil kailangan namin ng pera. Sinabi kasi ng asawa ko na kailangan madala ako sa doktor para kahit papaano ay makainom ako ng gamot para sa mga sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos ng huling pagpunta ko sa bahay ni Rowena, lalong sumama ang pakiramdam ko at may napuna si John Dave sa akin. Han? Bakit parang lalo kang namumutla? Masakit ang sikmura ko, Han. Parang sasabog sa sobrang bigat. Teka, patingin nga ako. Diyos ko, Han, kailangan na natin bumalik sa albularyo. May sugat-sugat sa tiyan mo na mukhang galing sa matulis na kuko. Mukhang hindi rin tumatalab ang pangontra sa mambabarang na ibinigay niya sa'yo. Teka, naduduwal ako. Padaan! Ano na naman to? Diyos ko, Han! Ano yung sinuka mo? Ano na naman to, Han? May mga buhok at kuko sa suka ko at ang sangsang ng amoy. Hindi na to normal. Hindi na to maganda. Mukhang bumabalik na naman ang sumpa. Ano ba ang gusto ng mambabarang na yun? Bakit niya ginagawa to? Hindi ko rin alam, pero napansin ko sa tuwing dumadalaw ako kay Rowena, lalong sumasama ang nararamdaman ko. Parang may naglalagay sa akin ng sumpa. Tama na. Dadali na kita kay Mang Pedring. Siya lang ang makakasagot sa atin. Hindi na natin to kaya sa dasal lang. Mabilis kaming bumiyahe kahit gumagabi na. Nag-arkila na lang kami ng tricycle para mas mapabilis ang pagpunta sa bahay ng albularyo. Pagdating doon ay kita ko kagad ang gulat sa mukha ng matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang tinignan ako. Iha, malakas ang barang sa'yo. Kung hindi natin gagamutin ngayon, maaaring ikapahamak mo ito at maging sanhi ng iyong kamatayan. Mang Pedring, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay. Handa po akong gawin ang lahat para lang gumaling. Mang Pedring, anong kailangan namin gawin? Pakiusap po, ikaw na lang ang inaasahan namin. Hindi nyo na kailangan makiusap at magmakaawa dahil tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Pasasapiin natin ang mambabarang sa katawan ni Rian. Kakausapin natin siya para malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan niya at ginagawa ito. Paano po? Anong dapat kong gawin? Nakahanda po ako. Hayaan mong umamin ang gumagawa sa'yo ng masama. Hindi ka mapapahamak basta pairalin mo ang tapang at lakas ng loob. Handa po ako sa bagay na yan, Mang Pedring. Kung ganun, uumpisahan ko na ang ritual.
Sinindihan ni Mang Pedring ang mga kandila. Nagdasal siya ng mahahabang orasyon habang pinapahid ang langis sa noo at dibdib ko. Pakiramdam ko nung mga oras na yun ay sinisilaban ako. Dama ko ang init ng langis at para akong pinapaso ng paulit-ulit. Sa ngalan ng liwanag at dilim, sino ka na naninirahan sa katawang ito? Ipakilala mo ang iyong sarili. Kung hindi, patuloy kitang pahihirapan. Huwag niyo akong gambalain. Akin na siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawang miserable ang buhay ng taong ito. Han, Diyos ko, hindi na ikaw yan. Bakit mo kami pinahihirapan? Sino ka? Bakit mo siya binabarang? Ano ang kasalanan sa'yo ni Rian? Sabihin mo! Dahil karapat dapat siyang maghirap at mawala ang lahat ng meron siya. Hindi niya ako pwedeng malamangan. Ano ang pangalan mo? Sabihin mo sa akin! Ayoko na! Oo na! Sasabihin ko na ang pangalan ko. Rowena! Yan ang pangalan ko! Ako ang ipinahaya at ininsulto niya sa harap ng maraming tao. Kaya dapat lang sa kanya na danasin niya ito! Rowena? Ikaw ba yan? Hindi, imposible yan. Kaibigan mo ang asawa ko. Wala kang awa. Bakit pati anak namin dinamay mo sa iyong galit? Inggit ang nagtulak sa akin. Galit at kasakiman. Gusto ko kayong mawalan ng lahat. Lagi na lang ako ang kaawa-awa. Hindi patas ang mundo. Nang dahil sa inggit na gawa mo ang manakit, alisin mo ang sumpa sa katawang ito. Sa ngalan ng Diyos, linisin mo siya. Alisin mo ang sumpang inilagay mo sa taong ito. Matapos ang ritual ay bumalik ako sa aking katawan na walang maalala. Sabi sa akin ni John Dave, napasigaw daw ako ng malakas matapos magdasal ni Mang Pedring. Isang matinis na iyak daw ang lumabas sa bibig ko. Napaupo ako sa sahig, nanginginig at basang-basa ng pawis. Han? John Dave? Anong nangyayari sa atin? Si Rowena ang siyang may gawa ng lahat, Han. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya yun sa'yo. Pero salamat sa Diyos dahil ayos ka na. Ang katotohanang bumulaga sa amin ay mas mapait pa kesa sa kamatayan. Pinagplanuhan pala ng taong itinuring naming kaibigan ang pagkawasak ng aming pamilya. Sa bawat dampi ng hangin sa gabi, alam naming may isang demonyong nagbabantay at nag-aabang ng aming kahinaan. Iya, may isang paraan para makabawi ka sa kanya sa lahat ng nawala sa inyo. Ano po yun, Mang Pedring? Ibalik sa kanya ang itinanim niyang kasamaan. Hindi mo na kailangan kumilos. Ang kalikasan na ang maghahatol. Kung yan ang paraan para makaganti ako, gagawin ko. Sobrang ginawa niya sa amin. Namatay si Janelle nang dahil sa kanya. Sigurado ka, Han? Baka lalo ka lang madamay. Baka lumaban siya at matalo ka. Wala na akong anak. Wala na akong kinatatakutan pa. Para kay Janelle ang gagawin kong ito. Nang gabing yon habang nakasindi ang apoy ng kandila sa altar ni Mang Pedring, binigkas niya ang ritual ng pagbabalik ng sumpa. Sabi ko sa sarili ko wala nang atrasan. Kung nagawa niya akong barangin, ibabalik ko rin sa kanya ang ginawa niya. Ilang oras ang lumipas, patuloy si Mang Pedring sa pagpapahirap kay Rowena. Hanggang isang araw, isang balita kay Rowena ang sinabi ng aking asawa. Han? Rian? May sasabihin ako sa'yo. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagmamadali ka? Si Rowena, may masamang nangyari sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Galing ako kay parin Tony. Di ba kapitbahay nila yun? Sinabi niya sa akin, nagkaroon daw si Rowena ng mga sugat sa buong katawan niya. Sugat? Ano pang sinabi sa'yo ni Tony? Oo, Han. Para raw kinakain ng laman ng sarili niyang katawan. Para siyang nabubulok na buhay. Diyos ko, totoo nga ang sinabi ni Mang Pedring. Babalik sa kanyang sumpa. Hindi lang yun. Sumisigaw daw siya gabi-gabi. Sabi ni Tony, dinadalaw daw si Rowena ng mga nilalang. Kung ano-anong anino ang nakikita niya. Hindi na rin daw siya makatulog at hindi makakain. Gaya ng nangyari sa akin noon. Pero mas malalahan. Sabi ni Tony, nakita niya raw mismo na sinasaktan na ni Rowena ang sarili.
Kita niya habang nakasilip sa bintana. Naaagnas na raw si Rowena kahit buhay pa siya. Buhay pa pero nabubulok na siya? At eto pa, Han, ang asawa ni Rowena nagsisisigaw sa kalsada, humihingi ng tulong. Pero wala nang lumalapit. Takot ang lahat. Kasi amoy bangkay na daw na nabubulok ang bahay nila kahit nakasarado ang lahat ng bintana. Pinagbabayaran na niya ang ginawa niya sa atin. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking asawa, ramdam ko ang bigat ng hustisya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahilakbot ang kapalit na sumpa, pero sa isang bahagi ng puso ko, alam kong karapat-dapat sa kanya ang mga nagaganap. Isang araw, nagpunta kami ni John Dave kina Rowena para magmasid. Han, nandyan ba siya? Nasa sala sila. Ayun oh. Diyos ko, Han, hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Tignan mo. Ano? Grabe ang nangyari sa kanya. Nakita ko si Rowena na nakaupo sa sahig, nanginginig, walang suot na maayos. Ang balat niya puno ng nanlilimahid na sugat at namamaga pa ang kanyang muka. May mga insekto pa na gumagapang sa katawan niya at bawat galaw niya ay parang nahuhulog ang balat niya na parang papel. Han, parang hindi na siya tao. Sobra naman yata ang nangyari sa kanya. Ganyan din ang anak natin nung bago siya namatay, hindi ba? Naghirap siya. Ganyan din ang dinanas ko. Ikaw, anong ginagawa niyo rito? Teka, kumalma ka. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kung hindi ka lumapit sa albularyong yon, ikaw sana ang nasa kalagayan ko. Ikaw ang sumira sa buhay namin. Ngayon nararanasan mo ang ginawa mo sa amin. Kaya wag mong isisi sa akin ang kamalian mo. Hindi mo alam ang ginawa ko para sa inyo. Hindi mo alam. Ako ang kasama mo noon. Pero simula nang magkapamilya ka at naging maayos ang buhay mo, kung magsalita ka, akala mo kung sino ka na. Pinamumukha mo sa akin palagi na malas ako at ikaw ang swerte sa buhay. Hindi ko kailangan ng mga dahilan mo. Wala kang karapatang patayin ang anak ko. Kung galit ka sa akin, sana hindi mo na siya dinamay. Hayop ka! Hindi ko sinasadya na mapatay si Janelle. Ikaw yun dapat. Tanggalin mo na itong sumpa. Pagod na ako. Wala ka bang awa? Hindi ako Diyos para iligtas ka. At awa, sana naisip mo yan noon. Han, tama na. Umalis na tayo dito. Hindi ko na kayang mabawong amoy. Parang nabubulok na hayop. Ayaw ko pa sanang umalis pero hinila na ako ng aking asawa. Sa daanan habang naglalakad kami pa uwi, nanginginig pa rin ako at ganun din si John Dave. Nakukonsensya ako, Han. Konsensya? Sa ginawa niya? Sa lahat ng pinagdaanan natin? Hindi ka dapat makonsensya dahil binabalik lang ang dapat ay para sa kanya. Oo, aaminin ko. Gusto ko ang nangyayari sa kanya. Pero parang sobra na to, Han. Hindi pa sapat yun! Hindi pa! Kulang pa nga eh! Dahil namatay ang anak natin dahil sa kanya! Yan ang tandaan mo! Pero tao pa rin siya, Han. Hindi tayo Diyos para ilagay natin sa ating mga kamay ang hustisya. Hindi pa niya nararamdaman ang sakit na nararamdaman ko. Hindi pa niya natitikman ang galit at pakiramdam na mawala ng anak. Sana matapos na to. Gusto ko nang matahimik ang buhay natin. Ayoko na ng ganito. Hindi pa ako tapos. Nag-uumpisa pa lang ang tunay na palabas. Sa gabing yon habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang galit sa dibdib ko. Hindi awa ang nangingibabaw, kundi hustisya para sa anak kong namatay dahil sa isang taong hindi marunong makontento. Ilang araw ang lumipas, may bago na naman na balita si John Dave sa akin. Wala naman akong pakialam dahil nakatingin ako sa litrato ng aming anak. Nangungulila. Han, may naikwento yung kakilala ko sa akin. Ano? Bagong kwento na naman ba tungkol sa kumari ko na pinatay ang anak natin? Si Rowena hindi na raw lumalabas ng bahay, Han. Kahit araw, takot na takot daw siya. Dapat lang. Tsaka bakit ba lagi mo siyang binabanggit? Alam naman natin ang kalagayan niya eh. Paulit-ulit ka pa. Akala ko gusto mong malaman ang lahat ng nangyayari sa kanya. Bakit parang nagagalit ka ngayon? Pasensya na. Wala lang ako sa mood.
Sana mabulok pa si Rowena ng buhay. Kung pwede nga lang, siya na mismo ang pumatay sa sarili niya. Tutal para na siyang baliw. Han, parang hindi na siya tao. Ang sabi nga, para raw siyang kinakain ng demonyo. Hindi niya na halos maalagaan ang sarili niya. Tapos iniwan pa siya ng asawa niya. Talaga? Gusto kong makita. Han, baka mapahama ka ulit. Alam mo naman kung ano nangyari nung huli tayong pumunta doon, di ba? Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita kung gaano kababa ang binagsak niya. Kung mamamatay na ba siya o hindi pa. Walang nagawa ang asawa ko kundi ang samahan ako. Pumasok kami ng palihim sa bakuran ni Rowena para makita ko mismo kung totoo nga ba ang mga sinabi ng aking asawa. Sigurado ka ba dito, Han? Oo, wag kang maingay. Baka merong makakita sa atin. Pwede pa tayong makasuhan. Trespassing tong ginagawa natin eh. Huwag kang maingay, saglit lang to, promise. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig namin ay ang mahihinang daing mula sa loob ng bahay ni Rowena. Wala akong maaninag nung una dahil parang nakapatay ang mga ilaw. Hanggang sa narinig namin ang mahinang boses ni Rowena kasabay ang pagbukas ng ilaw at bintana. Tubig, pakiusap, painumin niyo ako. Diyos ko, amoy bulok na yung loob. Nasusuka ako sa amoy. Hindi ko siya kaaawaan. Dapat lang yan sa kanya. Kawawa naman siya. Pero siya rin kasi nagdala sa kanyang sarili sa sitwasyon na yan. Ano yan? Nakita mo bang itsura niya? Mukha siyang kalansay. Hindi na siya mukhang tao. Mukha na siyang bangkay at amoy patay na. Gulat na gulat ako sa itsura ni Rowena. Hubot-hubad, balot ng nana at sugat ang kanyang katawan, inuubo ng dugo, gumagapang sa sahig habang kinakalikot ang sariling balat. Hanggang sa humawak siya sa bandang bintana at nakita niya kami. Kayo! John, Dave at Rian! Nandito na naman kayo! Nakita niya tayo. Hindi ako titigil. Kapag gumaling ako sa sakit na ito, babalikan ko kayo! Ah! Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo! Isinusumpa ko kayong lahat. Hindi ako titigil. Ibabalik ko sa inyo ang lahat ng ito! Tara na, Han. Baka kung ano pang mangyari. Hinatak na ako paalis ni John Dave. Sobrang nakakatakot ang itsura ni Rowena. Kung malala noon ang sakit niya, mas malala pa ngayon. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko nung oras na yon. Maaawa ba ako o magagalit? Halo-halo ng emosyon na nadarama ko. Hindi ko na kaya, Han. Awa na ang nararamdaman ko. Hindi, Han! Hindi! Hindi pa sapat ito! Tama na siguro, Han. Baka bumalik sa atin. Masama ang sobra. Naghirap naman na siya. Anong babalik, ha? Anak ko, anak natin, kailanman hindi na babalik. Tama lang ang nararamdaman niya ngayon. Iniwan siya ng asawa at anak niya. Ang dapat sa kanya, mamatay para hindi niya na makasama ang pamilya niya habang buhay. Han, kinakain ka na ng galit mo. Oo, at wala akong pakialam. Hindi pa tapos ang parusa niya. Habang pauwi kami, ramdam ko ang bigat sa puso ko. Hindi ko na alam kung may hangganan pa ang hustisya ng paghihiganti ko. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami bumalik pa kina Rowena. Pero nabalitaan ko na nagsimula na ang matinding pagbagsak ng buhay niya. Kalat sa buong barangay ang nangyari sa kanya. Bumalik sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin. Nakagagawan din naman niya. Pero ang mas malala, mas doble ang paghihirap niya kesa sa akin. Ewan ko ba, Miss Winnie, para kasing may kulang pa rin kahit naghihirap na siya. Hindi pa rin ako makontento. Hanggang isang araw, habang naglalakad sa palengke, biglang lumapit sa akin si Aling Sonia. Ah, iha, nakita mo ba si Rowena? Ay, Diyos ko, kawawa naman. Halos gumagapang na sa kalsada. Wala nang matirhan. Natutulog na lang daw sa waiting shed. Sa waiting shed? Bakit? Nasaan na yung bahay niya? Han, wag na nating alalahanin. Ikaw na mismo nagsabi, di ba? Karma niya na yun. Sa bagay, bakit ba ako magtatanong pa? Wala naman akong pakialam sa kanya. Ay, sige, dito na ako. Pasensya na sa abala.
Habang naglalakad kami pauwi, hindi ako mapakali. Mabigat ang aking dibdib. Sumapit ang gabi, kinausap ko ang aking asawa. Honey, kung tutuusin nakuha na natin ang hustisya, hindi ba? Oo, Han. Pero bakit mo natanong? Bakit hindi ako masaya? Bakit ang sakit pa rin? Bakit parang hindi sapat? Kasi mabuti kang tao, Han. Hindi mo talaga kayang makita ang kapwa mo na naghihirap. Kahit pa sinaktan ka nila. Oo, ipinapakita mo sa akin na galit ka. Pero ramdam ko na nakukonsensya ka. Pero anak natin yun, Han. Anak natin ang kinuha niya. Bakit ako nakakaramdam ng guilty? Alam ko, naiintindihan kita. Pero baka ito na rin ang paraan ng Diyos para tuluyan tayong palayain. Napabuntong hininga na lang ako. Sa bawat araw lalo akong nasasaktan. Hindi ko alam kung galit pa ba ang nararamdaman ko o awa. Hanggang isang araw habang umuulan, nakita naming nakahandusay si Rowena sa gilid ng kalsada. Basang-basa at nanginginig sa lamig. Galing kami noon sa grocery at sumabog ang puso ko sa awa para kay Rowena. Rian, John Dave, pakiusap, tulungan niyo ko. Ay, Diyos ko, ang lala na ng itsura mo. Han, ano na ang desisyon mo? Hindi ko alam, naguguluhan ako. Rian, parang awa mo na, hindi ko na kaya. Patawarin mo na ako. Rowena, hindi ko alam kung kaya kong patawarin ka. Baka mamatay naman siya kung pababayaan natin. Oo, ako na ang masama. Ako na ang may kasalanan sa lahat. Pero maawa ka na sa akin. Hindi ko na kaya. Humihingi ako ng pasensya. Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Anak ko, Rowena. Anak namin ang pinatay mo. Alam ko. Diyos ko, alam ko. Araw-araw ko yang pinagsisisihan. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Hindi ko na alam kung paano babayaran ang kasalanan ko. Han, anong gagawin natin? Bakit, Rowena? Bakit mo ginawa? Hindi pa ba sapat ang meron ka? Hindi pa ba sapat ang pamilya mo? Inggit. Oo, nainggit ako sa'yo, Rian. Ang sama ko. Hindi ko kinaya. Ang ganda ng pamilya mo. Ang saya nyo. Ako puro away, puro galit. Hindi ko na napigilan ang demonyo sa puso ko. Kaya ginawa ko yun dahil sa matinding galit. Pero pinagbayaran ko na yon. Patawarin mo ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang buhay ni Janelle. Pero sana bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para magbago. Parang nadurog ang puso ko nang aminin niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi ko malaman kung ang mararamdaman ko ba ay galit, awa o matinding sakit sa lahat ng aking narinig. Patawarin mo na ako. Kahit alam kong kamatayan ang kabayaran sa kasalanan ko sa'yo, pero hindi ba pwedeng bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para ayusin ang buhay ko? Sana naisip mo ang lahat ng yan bago mo ginawa lahat ng kasalanan mo. May ibabalik pa ba ng paghingi mo ng tawad ang buhay ng anak ko? Hindi ba? Hindi na? Han, tama na. Ayoko na. Gusto ko nang matapos ang lahat. Kung hindi mo ako mapapatawad, tuluyan mo na lang ako kesa pahirapan mo pa ng ganito. Hindi ako umimik sa sinabi ni Rowena. Hinila ko ang aking asawa paalis sa lugar na yun. Narinig ko pa si Rowena na nagsusumigaw at nagmamakaawa pero hindi ko na siya nilingon pa. Naaawa ako sa kanya pero nangingibabaw sa akin ang galit. Matapos ang araw na yon, wala na akong naging balita kay Rowena. Hanggang isang gabi, bigla na lang may kumatok sa pinto namin. Sino yan? This oras na ng gabi ah. Han, silipin mo nga muna sa bintana. Han, si Rowena. Kasama yung asawa niya. Anong ginagawa nila rito? Nagkibit-balikat lang ang asawa ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, tumambad sa akin si Rowena halos butot balat na, nanginginig, basang-basa sa ulan. Wala nang bakas ang dating mapagmataas na kumare. Rian, pakiusap parang awa mo na. Patawarin mo na ako.
Bakit kayo nandito? Ano pang kailangan nyo? Pasensya na. Alam kong huli na ang lahat para sa amin, pero maawa ka. Lumuluhod ako sa paanan mo para lang mapatawad mo, Rian. Hindi ko na kaya. Araw-araw akong pinarurusahan ng konsensya ko. Araw-araw akong binabangungot sa mga kasalanang ginawa ko sa'yo, lalo na kay Janelle. Kung naisip mo lang yan noon, hindi sana kami nawalan ng anak. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko. Hindi na ako hihingi ng kapatawaran, pero gusto ko lang humingi ng tawad bago ko tuluyang mamatay. Ayokong mamatay na hindi nasasabi ang lahat ng ito. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit mawala ng anak, Rowena? Hindi mo ba alam? Inaanak mo rin si Janelle. Naging malapit ka sa kanya. Paano mo yan nagawa? Alam ko na ngayon kasi inuusig ako ng aking konsensya dahil sa mga kasalanan ko na wala ang anak ninyo. Patawad, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng inggit at pagkamuhi. Huli na ang lahat, Rowena. Huli na! Lumipas ang ilang araw, laging bumabalik sa isipan ko ang itsura ni Rowena, basang-basa, nakaluhod at humihingi ng tawad. Sa kabila ng lahat ng galit ko, may isang bahagi sa puso ko ang hindi matahimik. Han, parang hindi ako mapalagay. Dahil ba kina Rowena? Oo, ewan ko, pero parang may bigat palalo dito sa dibdib ko. Kung gusto mo, puntahan natin sila. Kaibigan mo pa rin sila kahit pa nasaktan ka nila ng sobra. Ang kailangan lang natin ay magpatawad para gumaan ang dibdib natin. Gusto ko siyang makita. Kailangan ko siguro to para makalaya ako sa galit. Sige, sasamahan kita. Sabay natin tong malalampasan. At ganun nga ang ginawa namin. Pinuntahan namin si Rowena sa maliit na inuupahan nilang bahay. Halos mamamatay na siya dahil sa kahinaan. Nang makita niya ako, napatayo kagad siya kahit medyo nanginginig. Rian, patawad. Rowena, matagal kong pinasa ng sakit at galit pero ayoko na, pagod na ako. Tama ka, dapat lang nabigyan kita ng ikalawang pagkakataon para mas maging mabuting tao. Hindi ko inaakalang matatawag mo pa rin ako sa pangalan ko. Hindi ko na-deserve yan. Lahat tayo nagkakamali, Rowena. Pinapatawad na kita. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. Para sa anak ko na nasa langit na ngayon. Salamat, Rian. Pangako, hindi ko sasayangin ang binigay mo sa akin na pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Harapin natin ang bagong simula. Wala na yon. Ang mahalaga, natuto tayo mula sa kamalian at wag na itong uulitin pa. Nagyakapan kami, hindi bilang dating magkumari lang, kundi bilang dalawang kaluluwang parehong sugatan at parehong naghahanap ng kapatawaran at paghilom. Ilang buwan ang lumipas, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Rowena. Natutunan niyang humingi ng tulong hindi sa pambabarang kundi sa pagtatrabaho ng marangal. Nagbenta siya ng mga kakanin sa palengke. Ako naman, natutunan ko ring patawarin hindi lang si Rowena kundi pati na rin ang aking sarili. Ilang taon ang lumipas, nakapagtayo ako ng maliit na bakery. Isang pangarap na ngayon ay natupad na. Hindi ko napigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa harap ng aking tindahan. Nangungulila pa rin ako sa aking anak, pero alam kong binabantayan niya ako at kailanman hindi siya mawawala sa puso at isip ko. Paminsan-minsan ay umi-extra sa bakery ko si Rowena kapag wala siyang tinda sa palengke. Bilis naman, Rowena. Baka maubos na ang pandesal na tinda. Eto na, eto na. Aba Rian, kung hindi pa kita kilala, akala ko kiti-kiti ka sa likod mo eh. Mas mabuti nang masungit kesa tamad. Oo na, boss. Eto na, bibilisan na po. Masaya na kami ni Rowena. Marami man ang nangyari sa nakaraan, nagawa namin yon malampasan. Hindi ko akalain na darating ang araw ay tatawanan na lang namin ang lahat ng pinagdaanan namin noon. Ang dating sugat, nagsilbing pundasyon para sa bago naming samahan. Hindi lang bilang magkumari, kundi bilang tunay na magkapatid sa puso.
Si Rowena kahit mahirap nagbago na talaga siya. Tumigil sa mga masamang bisyo ang asawa niya at natuto silang magsumikap. Ako naman, natutunan kong hindi lahat ng sakit ay kailangan gantihan ng mas matindi pang sakit. Salamat Rian, hindi lang dahil sa pinatawad mo ko, kundi dahil binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Wala tayong mararating kung lagi tayong nakakulong sa galit, Rowena. Lahat tayo may karapatang bumangon at magbago. Pangako, hindi ko nasasayangin ang binigay mong pagkakataon. Wala yon, para ito sa aking anak. Sana proud ka sa mama mo, anak. Panigurado, proud na proud sa'yo si Janelle. Kanina pa namin kayo hinahanap. Nandito lang pala kayo. Akala namin kung saan na kayo pumunta eh. Tara na, nakahandaan ang pagkain. Si paring Aaron ang nagluto. Tara na, Bes. Sige, sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay kaming umuwi sa bahay pagkatapos magsara ng bakery. Hindi man naging madali ang lahat, para sa akin paraan yun ng Diyos para maging mas matatag kami sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana kinapulutan nyo ng aral. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at nagpapasalamat sa inyong pakikinig.